John chapter 9, verse 1. Yan, Rod, tingnan mo kung malalagay mo dyan para mas maganda. Okay, babasahin ko na. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa ng ipanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabay, sino po ba ang nagkasala at pinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Minsan pagka tayo nakakita ng problema, hanapin agad natin sino masisisi no? Ang Panginoon, meron silang bulag na nakita, at ang mga alagad niya, mga tagasunod, ay ang tanong agad sa Panginoon ay, Rabay, Guro, sino po ba ang may sala? Sino po ba ang nagkasala? Bakit ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Parang hinahanap agad nila, sino ba? Sala rin at ito nagkaganito. Hanggang sa ngayon maraming ganyan Tuloy pa natin. Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ay 4. Kailangan gawin natin ang mga pinapagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. 6. Pagkasabi nito, tumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Tumura. Literal na tumura ang Panginoon. Gumawa ng putik. Sana ba ako? 6. 7. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa imbakan ng tubig at maghilamos ka roon. Pumunta nga ang bulag at naghilamos doon. At pagbalik niya ay nakakakita na siya. 8. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakakita mga nakakilala sa kanya nung siya'y namamalimos pa, hindi ba yan ang lalaking dating nakaupo at namamalimos? Sumagot ang ilan, yan nga. Sabi naman ng iba, hindi, kamukha lang. Kaya't nagsalita ang dating bulag, ako nga po yun. 19. Paano kang nakakita? Tanong nila. Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mata. At pagkatapos, sinabi niya sa akin, pumunta ka sa ilog at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Hindi ko alam, sagot niya. 13. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita, kaya't sinabi niya sa kanila, pinahira niya ng putik ang aking mga mata, ako'y naghilamos at ngayon ay nakakakita na ako. Ang sabi ng ilang Pariseo, hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon, sapagkat hindi niya ipinapanangilin ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paanong makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa? 17. Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya?
dahil pinagaling niya ang iyong mga mata. Isa siyang propeta, sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya ay talagang dating bulag, na ngayon nakakakita na. Kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. Anak nga ba ninyo talaga? Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya ay ipinanganak na bulag? Anong nangyari at nakakakita na siya ngayon? Tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, alam naming anak namin siya, at alam din namin siya ay ipinanganak na bulag. Ngunit hindi po namin alam kung ano ang mangyayari, kung ano ang nangyari, at nakakakita na siya ngayon. Kung sino ang nagpagaling sa kanya, siya na po ang tanungin ninyo. Nasa hustong gulang na siya, makakapagsalita na siya para sa kanyang sarili. May bulag, gumaling, pero sa kapila ng siya gumaling, itong mga reliyosong Pariseo, ayaw pa rin maniwala, talagang iniimbestigahan nila. Gumaling nga ba? Pati magulang, pinatawag pa. Gusto nilang matiyak na baka nga naman may circus na nangyari. No, kumisan sa panahon ito, maraming circus Gumaling ka, gumaling. Pero pagpuntahan mo sa bahay, gumaling. Lalo nga lumala. Pero itong pagpapagaling ni Jesus, talagang totoo, inimbestigahan nila Ayaw nga nilang maniwala Sabi ng mga tao, yan nga. Sabi naman ng iba, hindi, kamukha lang yan. Magulang, pinatawag. Sabi ng magulang, anak nga namin yan, pero kung paano siya gumaling siya na ang tanongin nyo. Kasi takot siya doon sa mga nag-uusisa. Tuloy natin. 20. Nasa 22 na ako. Ganito ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil sa kanilang takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Nasa ngayon, nandito pa rin tayo sa mga Hudyo, Pariseo. Sapagkat pinagkaisahan ng mga Hudyo na ang sino mang magpahayag na si Jesus ang tagapagligtas, ang Kristo, ay ititiwalag sa kanilang simbahan, sinagoga. 23. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, siya ay nasa hustong gulang na, siya na ang tanongin ninyo. Muli nilang tinawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, matagal ang interrogasyon sa ngalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong iyon ay makasalanan. Pagaling na, makasalanan pa ang bintang nila 25. Sumagot siya, hindi ko po alam kung siya ay makasalanan o hindi. Isang bagay po ang alam ko, ako'y dating bulag, subalit ngayon nakakakita na ako. 26. Ano ang ginawa niya sa iyo? Paano niya pinagaling ang iyong mga mata? Tanong nila. Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyong ako'y paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya? At siya ay kanilang nilait. Ikaw ang alagad niya, kami mga alagad ni Moses. Nalalaman namin nagsalita ang Diyos kay Moses, ngunit ang taong yan, hindi namin alam kung saan siya nanggaling. 30. Sumagot ang lalaking bulag, yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling. Ngunit, gayon may pinagaling niya ang aking mga mata. Alam natin hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Mula pa nang likhain ang mundo, ay wala pa tayong nabalita ang makapagpagaling ng mata ng taong pinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos. Sumagot sila, ipinanganak ang lubos na makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan. At siya ay kanilang itiniwalag. Napakasaklat na nangyari. Excommunicated, no? Unang-una,
Nakita natin yung isang bulag na ipinanganak na bulag. Eh kung ikaw ay ipinanganak na bulag, eh di siyempre, wala kang maisip. Ano ba? Sino bang may kasalanan at ako'y bulag? No? Pero ang napakaganda nating nakita, si Jesus ay gumawa ng putik, ipinahid sa kanyang mata. Pagkatapos siya ay inutusan, pumunta kayo ka doon sa ilog ba yun? Sa Siloga, ilog, lawa. At ikaw ikay maghugas ng iyong mga mata. Sa palagay ninyo, kung hindi sumunod yung lalaki, gumaling kaya kanyang mata? Palagay lang, palagay, wala namang maling ano. Inutusan ng Panginoon eh, punta ka sa ilog. Hugas kayo ng kanyang mata. Kasi putik eh, nilagay sa mata eh. Di yung putik, may buwang-buwangin siguro yon. Palagay ko, kung hindi siya nagpunta ng ilog, baka yung mata niya eh, pakisaw-kisaw na ganyan. Dahil masakit yun sa mata eh, putik eh. Pero dahil ang taong ito'y sumunod kay Jesus, naniwala sa kanyang sinabi, eh di nagpunta nga doon, naghugas. Nung makapaghugas, ay di nakakita na siya. Palagay nyo, ano naman kaya ang reaksyon ng taong ito na pinanganak na bulag? Siyempre, pag pinanganak ang bulag, wala kang ideya sa daigdig eh, no? Baka ang ideya mo lang, nahawakan mong puno, hayop, tao. Baka wala kang ideya sa napakaraming bagay, ano? Ano kaya magiging, hindi natin kayang arupin anong naging pakiramdam ng taong ito, no? Dito sa atin ngayon, meron ba dito may pinanganak na may kapansanan? Yung merong kulang sa katawan. No? Meron akong narinig eh, yung si Nick Bajovic, yung walang kamay, saka walang paa. Pinanganak siyang walang kamay at walang paa. Pero bago ko siya banggitin, ang maganda dito sa bulag na ito, merong napakagandang nangyari, pero meron ding napakasamang nangyari sa kanya. Ang napakaganda, siyempre, siya gumaling. Pinanganak na bulag, nakakakita ka na, baka kung ako yun eh. Baka ako na yung pinakamaligayang tao sa buong daigdig, ano? Kasi kahit marami kang pera, pag bulag ka eh, di siguro masarap ang pagkain, no? Mamasyal ka na mamasyal, kahit marami kang pera, pag wala ka namang makita, parang baka wala rin silbi, no? So, itong lalaking ito ay nakaranas ng isang tinatawag nating himala, miracle. Bakit? Dahil siya ay pinagaling ni Kristo. At doon sa mga naninisi, naghahanap kung bakit siya ay nagkaganon, isa lamang ang sagot ng Panginoon. Anong sagot ng Panginoon? Ang taong iyan ay walang sino man na may gawa sa kanya ng ganyan. Kaya siya ay ipinanganak na bulag ay upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Panganapin ang Panginoon. Ay sipin nyo, ngayon, 2,000 taon na, hanggang ngayon, pinag-uusapan pa natin yung lalaking pinagaling, ano? Sayang nga lang, di nilagay dito ng pangalan eh. Pero yung ibang ginagawa ng Panginoon, may pangalan eh. Si Lazaro, may pangalan. Binuhay, patay na binuhay. Itong pinabanggit ko na isang ang pangalan ay Nick Bajovic ba yan? Sabi niya, kasi napakinggan ko yun sa araw eh. Nung ako'y pinanganak, sabi niya, hindi ko maunawaan bakit ako'y ganito. Yung ibang mga tao, sabi niya, sinisisi yung mga magulang niya, baka ikaw uminom ng gamot, etc. Parang ganito rin. Naghahanap ang mga tao ng masisisi, bakit ka nagkaganon? Hanggang sa dumating yung pagkakataon, sabi niya, parang gusto ko nang magpakamatay. Hanggang sa araw, may nagbahagi sa kanya ng salita ng Diyos. At siya'y nagbasa ng Bible. Itong verse na ito ang nakita niya. Amen. Tayo, wala tayong kapansanan. Bless tayo, mapalad tayo. Buong katawan natin, ano? Buong katawan natin, malinaw mata, nakakalakad, nakakatakbo. Siya, walang kamay, walang paa. Meron lang siyang kapirasong nakalawit na gano'n na parang maliit na paa na merong 2 daliri. Nakakaga ng kalawit. Dito sa, kumbaga. Pero nakakapagtaka, lahat ng nagagawa natin, nagagawa niya. Nasabi ko, paano niya nagagawa yung nakakapag-golf? At pinakita niya eh.
Andun yung butas eh, nakaipit dito yung nakakapaglangoy, napakagaling lumangoy, nakakapag-drive. Lahat ng nagagawa natin, nagagawa niya. Alam niyo, nung nabasa niya to, na yung ipinanganak na bulag, na katulad niyang ipinanganak na walang paa at walang kamay. Sabi niya, nalaman ko kung bakit ako ipinanganak na walang kamay, walang paa, upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Alam niyo kung anong ginagawa niya ngayon? Siya ay nangangaral ng salita ng Diyos, nangangaral siya tungkol kay Kristo. Milyon-milyon na tao ang nakakakilala kay Kristo dahil sa kanyang pangangaral. Nakarating na siya rito sa Pilipinas, buong Pilipinas, nilibot niya Kung saan-saan siya naglilibot, nangangaral siya tungkol kay Kristo. Alam niyo, bless tayong lahat. Kasi kahit isang pirasong kapansanan, wala tayo. Pero alam niyo ba, merong isang katotohanan na kahit ikaw buo ang paa mo, hindi ka pinanganak na bulag tayo. Alam niyo ba bakit tayo pinanganak na merong magandang katawan at guwapong katulad ni Pastor EJ? Patayon nga si Pastor EJ. Tingnan niyo si Pastor EJ. Napakagwapo. Tingnan tayo. Dito nga Pastor EJ. Dito. Tingnan niyo. Napakagwapo. Patayuin natin yung tumayo ka. Marap ka sa kanila. Abay ko Tumayo ka, Arlan. Marap ka sa kanila. Pogi ka talaga. Buo ang kamay mo, buo ang paa mo. Pero alam mo ba, bakit kaya pinanganak sa mundong ito? Yun ang kailangan matuklasan natin lahat. Bakit tayo pinanganak na buo ang ating katawan? Hindi katulad ng maraming tao na, katulad nga ng example ko, walang kamay, walang paa, pero nagbibigay ng parangal sa Diyos. Anong ginagawa nitong example ko, si Nick? Nagbabahagi tungkol kay Kristo. Isipin nyo yung walang kamay, walang paa, nakakapagbigay ng parangal sa Diyos. Kasi yun ang purpose natin sa mundong ito. Pag hindi mo nalaman anong purpose mo sa mundong ito, baka mamaya kahit saan damak-makang ang pera mo, kahit gaano ka kagwapo, mamaya maisipan mo, tumalong ka pa sa itaas ng building, magpakamatay ka. Bakit? Kasi hindi mo nalaman bakit ka ginawa ng Diyos. Pag nalaman mo kung bakit ka ginawa ng Diyos, magiging kang pinakamasaya sa mundo ito. Ang dahilan bakit tayo nilikha ng Diyos, para tayo magbigay ng parangal sa Diyos. Tignan nyo, walang reklamo, walang kamay, walang paa. Nung hindi niya nababasa ang tungkol kay Kristo sa kaniyang mga ginagawang mga himala, sabi na gusto ko na magpakamatay. Buti na lang hindi natuloy na siya magpakamatay hanggang isang araw. Sa kanyang pagbabasa ng salita ng Diyos, natuklasan niya si Kristo, natuklasan niya ang kanyang purpose. At ngayon siya ay naglilibot sa buong mundo. Muupo siya sa ganyan sa lamesa. Pipres nakaupo pa ganyan sa lamesa. Minsan tatakbo pa ganyan Sabi ko, talagang pakabait ng Panginoon. Samantalang ako, kaganda-gandang lalaki ko. Kung minsan parang ayaw ko pang magbahagi tungkol kay Kristo, tinatamad pa ako. Alam niyo, mula nung natuklasan ko anong purpose ng buhay ko sa mundo ito, naging akong masaya. Kaya tayo ginawa ng Diyos, may magandang lalaki ka. Totoo namang magandang lalaki. Buong-buo ang katawan, lahat ng kaya mong gawin ay magagawa mo. Lahat ng bagay na mahirap gawin ay magagawa mo. Magagawa natin. Pero meron tayong isang bagay hindi natin ginagawa na dapat natin gawin bago tayo umalis sa mundo ito. Ano yun? Yung naririnig ninyo rito sa loob ng 30 taon. 30 taon na akong nangangaral ng mabuting balita. Bahagi niyo. Kanino? Number 1, sa anak mo, asawa mo. Number 2, sa kapitbahay mo. Madali lang naman magbahagi ng salita ng Diyos. Basa ka ng kapiraso, sino si Kristo. Dali lang. At kapag si Kristo ay binabahagi mo sa tao, yung purpose mo, nangyayari. Nagbibigay tayo ng parangal sa Diyos.
kaluwalhatian. Amen! Palakpakan natin ang Diyos. Lilipat naman tayo ng isa pang verse. Tingnan naman natin yung pinagaling ng Panginoon. Una, yung tao, pinagaling, may ginawa, ano pala, bago ko makalimutan. Sa August 15, kung meron kayong mga kamag-anak na may sakit, sa Montano Hall, anong oras yun? Basta? Alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Pumasyal kayo ron, isama nyo yung may sakit na kamag-anak nyo o ano man, o kaibigan, at ayan yung ipanalangin doon. Amen? Sapagkat ang pagpapagaling ng Panginoon, laging may ginagawa. Itong bulag, pinutusan na pa, punta ka na doon, maghugas ka na. O ito pa isa. Mateo 9:27. Mateo 9:27. Brad, na ilalagay mo. Bagal, no? Dapat meron tayong mabilis. Assignment mo yan, ako na, pastor. Mateo 9:27. Pag alis ni Jesus doon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila habang nasa daan. Anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Anong ginagawa nitong dalawang bulag na ito? Abay, habang naglalakad, sunod ng sunod, sumisigaw. Panginoon, Jesus, maawa po kayo. Hindi ko lang alam, hindi sinabi rito kung siya ay pinanganak na bulag. Ano? Sumisigaw sila habang daan, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. 28. Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Unang tanong ng Panginoon, ano? Naniniwala ka ba? No, kunwari si Jesus, si Orlan, isasatulan natin. Kunwari naglalakad ka, papunta ka ron, merong dalawang bulag na nasa malayo, kunwari kayong dalawang bulag. No, naglalakad si Orlan, maraming kasamang mga tagasunod niya. O yung dalawa, sigaw ng sigaw, Jesus! Jesus! Mahabag po kayo sa amin! Siguro maramang may umakakay sa kanila, no? May umakakay siguro, pagpasok ni Orlan sa bahay, talagang pasigasig itong dalawang bulag, ano, nasa loob na ng bahay. Pumasok din sa loob ng bahay. Pumasok. O, at nung sila'y pumasok na, palagay ko may kasama kasi may umakakay siguro. Siguro, sabi nitong dalawa, dali, sundan natin, bilis. O, pumasok sa bahay. Nung pumasok na sila sa bahay, ang sabi ng dalawang bulag, saan na ba yun? 28, pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag, tinanong sila ni Jesus, sabi ng Panginoon, naniniwala ba kayo na kayo mapapagaling ko? Diba? Tinanong sila, no? Hindi sinabi ng Panginoon, sige, gumaling, no? Merong dinadaan ng senaryo. Naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Tinitingnan ng Panginoon kung ano. Ang sagot nila opo, Panginoon. Sagot nila. Hinipo niya ang kanilang mga banta at sinabi, mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya. Paano siya pinagaling ng Panginoon, ano? Ayon sa kanilang pananampalataya. At nakakita nga sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin yung kaninuman, ngunit nang sila'y makalis, pinamalitan nila sa buong lupain ang ginawa sa kanila ni Jesus. Sige, makakaupo na kayo. Tingnan ninyo, sabi ng Panginoon na naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Ang sagot nila, opo, Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Walang focus-focus no? Walang putik, walang dura, walang... Hinipo niya ang kanilang mga mata. Hinipo lang. No, nung isang beses, meron ako nabasa, pipi naman pipi. Hinipo rin yung dila niya Ito naman bulag. Pero ang napakahalagang tanong doon, sabi ng Panginoon, sumasampalataya ba kayo na kayo'y mapapagaling ko? Tinitingnan ng Panginoon yung kanilang pananampalataya.
No? Yung faith. Kaya kung meron kayong may sakit, no? Ang Panginoon kasi parang wala siyang pinagaling sa Bible na walang ginawa. Pastor EJ, may nakita ka ba sa Bible pinagaling ng Panginoon? Walang ginawa. Nasa bahay lang niya, biglang gumaling. Parang sa Bible, wala akong nakita na lahat may ginawa, no? Yung unang-una, yung sa tuktok ng bahay, inuhugos. Yung dinudugo, humahabol sa kanya, nahipo siya. Yung bulag, yung pipi, merong ginagawa eh. Bakit? Tinitingnan ni Kristo ng Panginoon yung iyong pananampalataya sa Kanya. Tinitingnan niya kung ikaw ay naniniwala na siya ay nagpapagaling. So, kailangan meron tayong gagawin. No, meron akong narinig na isang may sakit eh. Hindi naniniwala na ang Panginoon ay nagpapagaling noong araw pa raw yun. Sabi niya, noong araw pa naman yan. Siguro ako'y mamamatay ng may sakit. Palagay ko talagang namatay nga sa sakit niya. Bakit? Kasi kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari sa'yo. Ako nga mga anak ko 5. Nung araw, wala naman akong pera. Kahit na may sakit, pamahil. Papatong mo yung kamay ko, laya sakit. Talagang hindi ako nagpa-hospital kahit minsan. Meron akong pina-hospital nitong malalaki na, marami na akong pera. Yung anak ko, sakit na gusto ko sa hospital. Sige lang lahat. ayaw mo nang libre. No? Totoo yan. Kahit ako mismo, pag ako may sakit, kahit ano sakit, papatong ko kamay ko. Nung isang beses ako'y nagsukay tae, talaga ako'y hirap na. Parang gusto ko na magpadala sa ospital. In Jesus' name, maisip-isip ko ako pala yung may kapangyarihan. In Jesus' name. Sabay nawala. Panginoon talaga pag... Minsan nakakalimutan natin eh, na ang lahat ng sumasampalataya ay binigyan niya ng kapangyarihan na magpatong ng kamay sa may sakit. At sila'y gagaling. No, saan ba yun? Matthew 28 yata yan eh. Anong verse kaya yun? Nasa encyclopedia natin, wala rito eh. At ang lahat ng sumasampalataya ay binigyan niya ng kapangyarihan. Sila ay magpapatong ng kamay sa mga may sakit at ang may sakit ay gagaling. At tinan nyo, tayo lang binigyan na tayo ng kapangyarihan eh. Depende kung ano yung pananampalataya mo. Kung pananampalataya mo na kung meron daw isang tao na nagpapagaling ng may sakit, dadalahin mo siya rin. Pwede ka na. Pwede rin naman kung ikaw naniniwala ka doon sa verse na yun, na ikaw may kapangyarihan, pwede rin. Ako kamay ko, ang dami ko nang pinagaling nung isang beses nga, nakikwento ko eh. Yung amo ko sa Saudi Arabia. Pagdating namin doon sa compound ng aking boss, sa Jeddah, kasi may project kami ron na temporary. Doon kami itinira ng aking boss sa bahay ng tatay niya. Sa compound, sa pinakaisang guest room. Ay di, sarap doon, sarap ng pagkain namin. Pero pagdating namin na isang araw, wala kaming pagkain. Di similip-silip akong ganyan sa kusina. Nandun yung kusina, malaki yung compound. So, sabi, famous ko yan, wala kaming pagkain. Ay di mag-asawa yung cook. Tinuro nung babae yung kanyang asawa. Sabi niya, may sakit, sabi niya. Sabi ko, pwede ba mag-pray ko? Sabi ko gano'n. Sabi niya. Nilawit ko lang yung kamay ko, nandun sa may pintuan. Abay, mamaya-maya tumalon. Nagkaroon ng pagkain, dala-dala agad ron sa amin. Dahil kinabukasan, itong aming among matanda, nasa second floor siya ng bahay. Muhandis, taal. Tawag ako. Tinatanong niya, ano nangyari doon sa ating tagaluto at gumaling? Sabi ko, pinagaling ng Diyos. Ang Diyos sa kanila, ang tawag nila sa Diyos, Allah. Di ba? Allah. Sabi ko, Allah. Allah. Diyos, God. Kaya maya kinabukasan, tumbos ko mismo. Pagdating, wala. I'm here. No? Sinakay ako sa kanyang kotse. Isang beses lang ako sinakay sa kotse niya. Punta raw kami doon sa project. Habang kami tumatakbo, inusisa ako,
Ano raw nangyari? Sabi ko, pinagaling ng Panginoon. Ng Panginoon Jesus. Alam niya, sabi niya sa akin, sa aming Bible, kilala namin si Jesus. Siya ay isang propeta. Sabi ko, no. He is more than a prophet. Without him, sabi ko, ang ungang tayo. Madaling salita, nakapagbahagi ako ng salita ng Diyos. At isang araw, nung nagkaroon ng gyera sa Saddam Hussein, nag-request ako, pauwiin mo muna ako. Ang nanay ko nag-aalala. Pagkabili siya ng ticket, naging napakabait sa akin. Niyayakag pa ako doon sa Mecca. Sa Mecca, yung Mecca, yung simbahan ng mga Muslim. Madaling salita, mula noon nalaman ko may purpose ako sa buhay. Ano yun? May bahagi ang Panginoon sa mga tao. Para natin ang Panginoon. No? Yan ang isa sa purpose natin sa mundong ito. Tingnan natin uli yung bulat. Ang bulat na ito ay sumasampalataya. Meron pang isa, Marcos 6, 4-6. Mateo, Marcos, tingnan natin itong mga pinagaling. No? Marcos 6:4. Mateo, Marcos 6. Umalis doon si Jesus, Mateo 6. Umpisa ko sa 1. Umalis doon si Jesus at umuwi siya sa sarili niyang bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pero ano oras na? Mahaba pa? 15 minutes po. Malaki pa. Umalis doon si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa sinagoga. Simbahan niya ng mga Hudyo. Maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamanghay nagtanungan sila. Teka. Dito na ako sa 6. Nilibot ni Jesus. Ay, hindi, sa 4 pala, sa 4. Dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay iginagalang ng lahat maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at ng kanyang pamilya. Hindi siya nakagawa ng himala roon maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling. Namangha siya dahil ayaw nilang maniwala sa kanya. Kita ninyo, maraming hindi gumaling, konti lang ang pinagaling ng Panginoon. Bakit? Kasi hindi sila naniniwala Konti lang ang pinatungan niya ng kamay. Maaaring kaya konti lang, konti lang yung nagpapatong sa kanya ng kamay. Kasi ang Panginoon, walang tao na lumapit sa kanya na hindi gumaling. Maaaring ang sinasabi rito, walang taong gustong magpapatong sa kanya ng kamay, kaya konti lang ang gumaling kasi konti lang ang nagpunta sa kanya. So yung mga hindi nagpunta, palagay nyo gumaling? Sabi rito, konti lang ang pinagaling. Kasi kung babasahin nyo yung 1, umpisa sa 1, hindi sila naniniwala sa Panginoon doon sa kanyang bayan. Maaaring ang pagkakilala nila kay Kristo ay parang katulad lang nila. Kasi doon siya lumaki. Alam niyo kung ako'y kilala niyo nung wala pa sa akin si Kristo, ay baka sabihin niyo sa akin, kadimo-demonyo kaya ng tao yan. Wala kayang inisip yan kundi puro kalokohan, puro kagaguhan. Kung hindi niyo alam na si Kristo na ang buhay ko ay nagbago na, malamang wala rin maniniwala sa akin na ako siya ng mananampalataya. Kasi kung kilala niyo, marami akong kasama ng araw, mga kaibigan ng araw. Pag ako yung imbitahan, ng una, napunta ako Pero pagpunta ko doon sa mga gathering, wala namang ginagawa, kundi inuman, yabangan, etc. Nung malaon, pag ako yung iimbita, hindi na ako napunta. Pag nag-iimbita sa akin, sasabihin ko, iimbita mo ako, bibigyan mo ako ng 10 to 15 minutes para magsalita.
Pag binigyan ako ng 10 minutes para magsalita, pupunta ako, may dala pa ako lechon. Pero babahagi ko si Kristo. Papaalam mo sa kanila bakit ako'y nakakabili na ng lechon ngayon. Kasi gawa ni Kristo. At kapag ako'y nagbahagi ng tungkol kay Kristo, abay nakita ko, ang daming tumatanggap kay Kristo. Maraming nakakakilala kay Kristo. So, hindi natin kailangan na tayo pogi, walang kamay, walang paa, or bulag, para ibahagi si Kristo. So, yun nga si Nick na walang kamay, walang paa, nakakapagbahagi tungkol kay Kristo. Eh, tayo pa kaya buong kamay natin? Ang dami natin pwedeng ipagpatotoo sa kanila. Sabi nitong si Nick na walang kamay, walang paa, sabi niya, eh makita lang nila itong mata kong kaganda-ganda. Tuwan-tuwa na sila. Sabi nitong mangangaral ito, ako, tingnan ko lang ang makamukha ko sa ulo. Bless na ako. Bakit nakikita ko yung mukha ko? Kaganda-ganda kong lalaki. Kapogi naman talaga. Alam niyo ang pinapahiwatig ng Diyos doon? Ang tingnan niyo sa sarili niyo kung ano yung maganda. May mga tao kasi nakapokus yan doon sa pangit. Kaya siya lungkot na lungkot. Ako, wala akong pera ngayon. Kulang na namin. Bibili ko ng litong manok. Kulang na naman. Eh, paano hindi magkukulang? Eh, sigarilyo itong inuna mo. Lagi mong inuuna yung bisyo. Meron pa rin itong isa. John 5. Ito maganda to. John chapter 5. Matthew, Marcos, Lucas, Juan. John chapter 5. Kita natin dito kung anong nangyari naman dito. Verse 1. John 5, verse 1. Pagkaraan ito'y dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko, 5 metro. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethsata. Nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, mga paralitiko. Sila ay naghihintay na gumalaw ang tubig. Dahil may panahon, ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig. At ang maunang lumusong sa tubig matapos na ito'y gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman. Kaya pala maraming may sakit. May isang lalaki roon na 38 taon nang may sakit. Ibig mo, 38 taon na may sakit. Ano kaya sakit nito, no? Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki. Kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako'y may nauuna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon din ay gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Okay, ano naman ang senaryo? 38 na may sakit. Naghihintay doon sa lawa kasi may anghel. Pag bumaba, pinagagalaw yung tubig, kinakalaw-kaw. At yung unang may sakit na bumaba doon, nakarating ako doon hanggang ngayon, nandun yun yung lawa na yun. Andun hanggang ngayon. Merong tubig na gano'n sa Israel. Hindi ko lang alam kung may anghel pa ngayon kumakalaw-kaw doon. Pero napakaganda. Itong lalaking ito na 38 nang may sakit na laging nagbabantay doon sa gilid ng lawa. Baka siya ay pilay Kasi pag pinalaw ko yung tubig, dahil pilay siguro may nauuna sa kanya. Sabi ng Panginoon, nang ang Panginoon ay papasok doon sa Jerusalem, nakita niya itong mama. Nakalupasay na ganyan sa kanyang higaan, siguro merong higaan.
Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Gusto mo bang gumaling? Oh. Nahabag ang Panginoon sa kanya? Nahabag? Gusto mo bang gumaling? Sabi ng mama, kapag po may kumalaw-kaw na ng tubig, may nauna sa akin. Siguro, ilang taon na siguro siyang nakabantay ron, no? Kapag po nauna nakalaw-kaw ang tubig, ay mayroong nauuna sa akin. Sana ba akong verse na? 8. Sinabi sa kanya ni Jesus, teka, babalik ako rito sa 6. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ng lalaking ito. Tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumalaw ang tubig. Papunta pa lamang ako ay may nauna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang hinigaan at dumakad ka. At noon din ay gumaling ang lalaki, pinuhat ang kanyang higaan at dumakad. Noon ay araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalahin mo ang iyong higaan. Alam niyo kung saan nanggaling yung araw ng pamamahinga? Doon yung sa Law of Moses. Merong araw, yung tinatawag nilang Sabbath day, araw ng Sabat. Hanggang ngayon, pagpunta ka ng Israel, yung mga Israelita, hindi nagalaw yan, hindi napindot ng elevator, bawal, hindi sila gumagalaw. Meron silang elevator, bawat floor, tumitigil. Pag ikaw Hudyo, doon ka nakakain. Pag ganyan lang yan. Hindi nagluluto ng pagkain, ang pagkain nila, naluto na nila yun sa mga nakaraang araw. Sabi ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? At sinabi ng Panginoon sa kanya, walang hokus-pokus na ginawa ang Panginoon na hindi dumura, hindi hinipo ang paa. Ano lang ang ginawa ng Panginoon? Inutusan lang yung lalaki. Palagay nyo kung hindi sumunod yung lalaki, palagay nyo, hindi baka nakalupasay pa rin siya doon. No? Pero dahil ang lalaking ito ay sumunod kay Jesus, sabi ng Panginoon, sige, bitbitin mo yung higaan mo. Umalis ka na. Di bitbit. May na-realize na lang itong lalaki, magaling na siya. Ito ang magandang nangyari. Di katulad rin ng mga nakaraan, pinarsecute siya ng mga relihiyosong Hudyo. No, yung isa nga kanina meron siya, in-excommunicate. Tiniwalag siya. Ito namang lalaking ito, merong isang napakagandang nangyari sa 14. Verse 14. Pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan nito, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. At tinan mo, merong mga kapansanan ng tao na kung minsan, yung kapansanan na yun ay tulad nga nung pinanganak na bulag, sabi ng Panginoon, ito'y nangyari para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Ito namang isang taong ito, kaya siya ay nagkaganon, palagay ko ang sakit nito, paralisado baka na-stroke ito, baka sa kabibisyo, kaiinom ng alak, kasisigarilyo. Pupunta sa prostitute, kasi nung panahon na yan, nandiyan na lahat ng kasalanan. Yung kasalanan natin ngayon ginagawa, nung panahon na yan, nandoon na ng kasalanan. Baka mas masahol pa sa atin. Kaya nga sinunod ng Sodom at Gomora kasi sobrang dami ng sama ng tao. At papunta na uli tayo ron. At kung wala si Kristo, kung walang mananampalataya na ginawang mabuti ng Diyos, malamang sinunod na uli tayo o binaha na uli tayo. Pero dahil mayroong mga taong nagbabahagi ng tungkol kay Kristo, sumasampalataya, hindi na masunog ng Diyos. Hindi na mawasak. Bakit? Dahil sa mga mabubuting tao na ginawa niyang mabuti. Na sumampalataya kay Kristo. Tingnan niyo ang sagot ng Panginoon. No? Tayo na raw, may mga sakit, may mga karamdaman na gawa ng tao dahil sa kasalanan. Sige, magsigarilyo ka na magsigarilyo, uminom ka ng uminom. Kahit sinong doktor, pumunta ka, pa-check up ka, sasabihin siya, huwag mo kayong uminom ng alak, langasun mo yan.
Huwag mo kayong magsigarilyo kasi ano yan, lagot kayo, magkakasakit ka. Huwag kayong pupunta sa prostitute kasi yung sakit na yan, mahahawa. Pati asawa mo, mahahawa dyan. Pastor EJ, no? Ang dami pala ngayon sa Cavite na tatang HIV. Yan sakit na yan, gawa ng tao yan. Pag ikaw ay may HIV, yan ba yung tinatawag na... Yan ba yung AIDS? Diba? Yan na yun? AIDS, HIV? Ha? Alam niyo, dito pala sa Cavite, according sa record ng Department of Health, ang Cavite pala ang isa sa napakaraming tao ngayon may HIV. Nakukuha yan sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa mga prostitute na may sakit. At maging sa mga nahawahan ng sakit. Pero huwag kang matakot doon. Pag hindi ka gumagawa ng kasamaan o kasalanan, sa asawa ka lang. Kaya nga tayo binigyan ng asawa. Maraming sakit ngayon na hindi dahil sa ikaw ay pinanganak na may sakit o namana mo sa sakit. Hindi totoo yung kang maniwala dyan na sakit na mamana. May mga sakit na kaya ka nagkakaroon ng sakit dahil sa kasalanan mo. Pero huwag kang mawala ng pag-asa. Ang Panginoon ay nagpapagaling. At kapag ikaw ay gumaling na, either pinagaling ka ni Kristo, kasi maraming tao, sabi niya, hindi ako pinagaling ni Kristo. Nagpagaling sa akin, doktor. Bakit? Kung ikaw ba hindi ka ba iniingatan ng kalusugan mo, makakapaghanap buhay ka ba? Hindi wala kang pera pambayad sa doktor. O di, ang Panginoon pa rin. Kaya kapag ikaw ay gumaling na, tandaan mo lagi sa nasabi ng Panginoon. Kasi ang tao, meron niyang kasabihan tayong mga tao, nasa huli, nasa dulo, ang pagsisisi. No, wala namang nagsisi sa umpisa eh. Pero pag may sakit na, ang Panginoon mabuti nagpapagaling. Pero pag ikaw ay gumaling na, tandaan mo ang sinabi ni Kristo. Kung ikaw ngayon walang sakit, maaaring nagkasakit ka na, ngayon magaling ka na. Tandaan mo lagi sinasabi ng Panginoon, humayo ka, huwag ka na muling gumawa ng kasamaan. Amen! Ikaw ang hari, ang nagpapagitay,